Kaya yan, si Shell Jokno nagsalita na. Ito po, sabi ni Shell Jokno, kaya maririndi ka rin sa mga to eh. Bakit hindi pa rin nahuhuli ang malalaking isda? Tanong po yan ni Jokno ngayon. Bakit nasaan ang big fish sa flood control? Nagtatanong ka, congressman ka eh. Kami ang dapat magtanong sa inyo. Bakit tumigil kayo sa pag-imbestiga sa flood control? Alam niyo yung ginagawa ng mga tukmul na to? Pag sikat ang issue, nakita nila nakalubog tayo lahat. Nakita niyo po, subukan niyo po. Umikot kayo habang baha, pumunta kayo ron sa mga nabahaan. Tapos magtanong kayo doon, nasaan na mga nahuhuli ng flood control? Nasaan na mga big fish? Baka hindi na lang murang abutin nyo. Kaya po kayo ginawang congressman. Kaya kayo ginawang senador. Hindi po kayo ginawang senador at congressman, presidente at lahat ng posisyon nyo para po mag-comment pag merong mga ganitong sakuna. Kaya kayo congressman, kaya kayo senador, kasi lulutasin nyo yung problema namin. Biglang tatanungin mo kami, bakit hindi napapanagot? Ano papel mo para papanagutin yung mga flood control? Bakit ayaw nyong mag-imbestiga bilang congressman? Alam niyo po, eto hindi po masama pong panalangin to. Pero sana yung etong mga congressman at mga senador na to na walang silbi na sana malunod talaga kayo sa baha. Sana bumabiyahe kayo tapos biglang nag-flash flood tapos tinangay kayo. Hindi po kami yung oy, kawawa naman si congressman, kawawa naman si kawawa naman si congressman, kawawa naman si senador. Hindi po. Magdidiwang kami. Putya, kumpara nyo po yung yung nawalang pera sa atin dito. Ngayon nga, natuklasan namin, wala naman palang nawalang pera. Diyan sa confidential fund, wala naman pong nawawalang pera. Hindi naman po pala illegal yung mag-alyas. Hindi po illegal yung 11 days. Hindi po illegal yung Mary Grace Piatos. Wala rin po palang nawawalang pera. O sa madaling salita, wala rin po palang binulsa si BP Sarang pera. Alam nyo, magbotohan na lang tayo. Huwag nyo lang, magbotohan na po dyan. Mag-focus na kayo sa tunay na trabaho nyo. Bakit hindi pa rin nahuhuli ang malalaking isda? Paano hindi mahuhuli ang malalaking isda? Wala naman kayong ginagawa para hulihin sila. Ibubulong ko sa'yo, Jokno, parang hindi mo kilala eh. Mga kasama mong congressman yung pinakamalalaking isda. Congressman, yung natukoy na. Congressman Martin, Congressman Saldico. At yung mga contractor, kaya sila tinawag na contractor, yung kong doon, congressman. Tapos ikaw pa maghanap, nasa ng malalaking, sanang big fish. Talagang inuugag tayo ng mga to, no? Okay lang tayo na binabaha, sanay naman tayo, magchechenelas lang tayo, magshort tayo. Okay lang nasa atin yan, magpapayong tayo. Pero ang hindi po okay, yung tatanungin nyo kami, kilala nga namin lahat, mga kasama mo sa Kongreso. Yung congressman na nag-expose ng mga pagnanakaw dyan sa Kongreso, tinanggal ninyo. Dahil nakakasira. Nakakasira daw ng imahe. Sa bagay, ang imahe kasi nila, di ba?
imahe ng mga, yan ay crocodile farm. Nakakahiya naman na may miyaw-miyaw na congressman na nag-expose ng kanilang mga katiwalian. Si Congressman Barsaga pa'y nakakahiya eh. Puta, baliktad talaga eh, no? Ibang klase po talaga sa atin ngayon. Wala kang pagsidlan ng tuwa. Sabi ni Ronald Llamas, buti pa si Marcoleta at Jinggoy na bisita ni Sara, pero yung mga mangingisdang laging hinaharas ng China, hindi man lang niya madalaw at makumusta. Alam mo, Ronald Llamas, bago kita punahin dyan, bakit wala ka yata nasasabi tungkol sa malawakang pagbaha? Bakit hindi mo yata binabanatan yung mga magnanakaw sa flood control? Bakit panay China binabanatan mo? O sige, yan yung una kong tanong, di ba? Bakit tahimik kayong mga Dilawan, lahat kayo, Dilawan, Kakamping, bakit tahimik kayo sa flood control? Yung maingay naman na si Kiko Pangilinan, nakalimutan niya, senador siya. Dapat inaaksyonan niya. Alam nyo, gusto lang naman namin, sino ba mga magnanakaw dyan? Makilala man lang namin. Para pag nakita namin, mamura man lang, di ba? Oh. Wala eh. Mga Dilawan, busy kayo lahat sa impeachment ni BP Sara. Laila de Lima, Shell Jokno, si Tabingi. Hanggang ngayon, Mary Grace Piatos. Asan ang baha? Paano kayo tumututol sa baha? Oh, ngayon, ikaw, ano ka naman? China ka naman. Eto tanong, 4 na taon na yung amo mo, 4 na taon na mahigit. Yung amo mo sa Malacanang, Ronald Llamas, 4 na taon na. Hanggang ngayon, hinaras pa rin tayo ng China. Hindi mo ba naisip yun? Kung ikaw presidente ng Pilipinas, 4 na taon na yung problema na yan, hindi mo kayang lutasin? Bakit nung panahon ni Digong wala naman yan? Wala naman harassment yung China. Wala tayo nabalitaan ni isang beses na kinanyon tayo ng tubig. Usapin po yan ng tinatawag nating diplomatic relationship. Di ba? Madali lang yan eh. Sa marunong sa diplomatic relationship. At ang diplomatic relationship ay soul. Yan po ay katangi-tanging kapangyarihan ng presidente ng Pilipinas, ang pakikipag-ugnayan po sa mga taga-ibang bansa. Oh. So kung 4 na taon na yan, hinaharas pa rin tayo ng China, hindi mo ba kino-question yung amo mo sa Malacanang, Llamas? Bakit ang sisi mo pa rin kay Duterte, Sara Duterte? May kinalaman ba si Sara Duterte sa pangharas ng China sa mga mangingisda natin? Bakit si Sara Duterte ang sinisisi mo sa pangharas ng China? Anong kinalaman ni BP Sara? Kasalanan ba ni BP Sara na nung panahon ng tatay niya walang harassment na nagaganap? Ang tawag dyan, diplomatic relationship. Parte yan ng trabaho ng isang pangulo. Hindi yung 4 na taon na. 4 na taon ng problema. Binabanatan nyo pa yung mga hindi naman dahilan ng problema. Kung 4 na taon na yung problema na yan, hindi mo pa nalulutas ng amo mo. Hindi kasalanan niya ng mga Duterte. Lagi kayo naka-Duterte. Yun yung problema ninyo.